What's up? Welcome, yeah. Hi nga pala sa mga pugo ko dyan. Parami na kayo ng parami. Hala, sige, mangitlog pa kayo. So, yun. This is my first ever vlog. This is my first ever vlog. So, naisipan ko kanina ay kahapon pala. Nag-post ako sa IG story ko and sa My Day. Tapos sa Twitter. Na hashtag AskAyay. Tapos, anong masasabi mo? Yun yung mga questions. Ito na. Ini-screenshot ko na siya. Ayan. Ito na siya. Yan. Ini-screenshot ko na yung mga tanong. So, without further ado, let's get started. So, yun. Ang first question natin ay mula kay Gwyneth. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga mambabash sa'yo? Well, pagbutihan nyo lang. Hindi, kasi, diba? Ignoran nyo lang sila. Kasi, pero mo yun, bash sila ng bash, tapos wala kang pake. Kasi, mas kilala ko yung sarili ko kaysa sa kilala nyo ako. So, tatawanan ko lang kayo. Yun. Good luck. Next question naman. Mula kay Relsan Neya. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga fans mo kagaya ko, Kuya Bray? Hello. Sabi ko lang sa inyo, thank you. You are highly appreciated and love na love ko kayo. Thank you so much. Sana patuloy kayong mag-grow and sama-sama tayong maging successful someday. Thank you so much. Love lots. Next question naman mula kay Sailhana Kish. Basta yun. Kay Sailhana. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga poser mo? Meron kasi akong poser. Bray Paza. Yun. May nagsan sa akin na account na yun. And then sa account na yun, nakablock ako. Inisto kasi sa ibang account. And, gayang-gaya niya talaga yung timeline ko sa FB. Idol. Pero yung masasabi ko sa mga poser ko, PM me kung gusto niyo ng high quality na mga pictures. Gotcha. Next question. Mula kay Asado. Hindi, ang pangalan niya talaga Sam Masias. Best friend ko siya. Hi Sam, love you. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga taong tangang-tanga na sa buhay? Tanong yan, no? Tangang-tanga ka na ba sa buhay mo? Well, sige lang, magpakatanga ka pa. Go lang ng go. Do what you wanna do. Next question. Mula kay Aliyah Nuevas. Sa BS Farm to. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga taong nagmamahal sa'yo at patuloy na sumusuporta sa'yo? Hashtag AskAyay. Ayun. Sobrang na-overwhelm ako sa inyo. And, ayun. Love ko kayo. Thank you so much. You are highly appreciated. Sana patuloy lang yun. No? God bless you all. Next question naman mula kay It's Mayel. Sabi niya, anong masasabi mo sa BS? Hahaha. Yun, masasabi ko lang sa BS. BS kasi. BS spam. Bray Shipper spam. Yun yung unang-unang GC na gumawa sa mga supporters ko, fans. Ganyan. And, mahal na mahal kaya mga yan. Masasabi ko lang sa BS spam. If you're watching this, I love you all. Kasi as you see, close ko na yung mga yan.
Sila yung una talagang nag-approach sa akin and nagpilit sa akin mag-vlog. So yun, thank you sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Next question. Mula ulit kay It's Mayel. Sabi niya, anong masasabi mo sa sarili mo? You'll be successful someday, so I know it. Sabi ko lang sa sarili ko, good luck sa SHS. Sana makatulog ka pa, no? Tinan nyo naman yung eyebags ko. Oh. Bakasyon pa lang yan. Paano pa kapag nag-SHS na ako? Next question naman, from Sail Hana. Ulit. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga bisexual? Shout out, me. Yun. Pansin ko lang most of bisexual, ang gaganda nila. Oh, seryoso, ang ganda nila. And, ang pinaka-weird pa dito, pansin ko, kasi lahat ng kilala kong bi, lahat ng na-meet kong bi, lahat sila naka-brace. Hindi, I don't know, but it's weird. Kind of weird. Pero, I love you, guys. Ang gaganda niya. Popogi, ganyan. Ang susunod na katanungan naman ay mula kay It's Friends. Si BS Fam din to. Ba? Kilala ko na kayo lahat. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga bumoto kay Bong Revilla? Hahaha. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota. I expected this. Na may magtatanong talaga sa akin nito tungkol kay Bong Revilla. Kasi lagi kong binabanggit si Bong Revilla. Tsaka nagrarant ako sa Twitter tungkol. So yun, nakita nyo naman yung sayo ko. Nakita nyo naman, diba? Yun na yung gusto ko sabihin. Magbudots tayong lahat. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota. Next question from It's Me Cheese. Ooh, I love cheese. Sabi niya, hi Kuya Bray, sana manotice. Ano masasabi mo sa mga taong manloloko? I love this question. You know, guys, hindi ko talaga maintindihan. Kasi may tanong din ako. I mean, why do you have to cheat? When you can just live, di ba? Bakit ka mag-cheat kung hindi mo na mahal yung taong yan? Kung hindi ka na masaya? Pwede mo naman nang iwan, hindi yung mag-cheat ka pa. Hindi yung pag-iisipin mo sila kung ano bang mali sa kanila, kung ano bang kulang sa kanila. di ba? Isipin mo muna bago ka magloko kung ano madudulot mo sa taong yan. Yung taong yan, masayahin yan dati. Tapos nung niloko mo, naging demonyo na. Basta yun, sasabihin ko sa mga manloloko. Bago kayo manloko, isipin nyo muna yung madudulot nyo sa isang tao. Sakit maloko, guys. Next question mula kay Te Yangs. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga ex mo? Tayo dyan. Sabi ko lang sa mga ex ko, thank you. Next. Joke lang. Sabi ko lang sa inyo, ayan. Sana sa bago nyo, mahalin nyo sila. And road to forever. Hashtag not bitter here. Tsaka, sabi ko lang sa mga ex dyan. If you're an ex, be an ex. Huwag ka nang papansin. Huwag ka nang manira. Huwag ka nang ha? Basta yun. Doon ka paparinig. Sa mga ex dyan. Mga ex nyo. Ex nyong bulok. Makakahanap din ng much better kaysa sa'yo. Next question naman mula kay Trisha. Anong masasabi mo sa mga taong mas inuuna ang iba kaysa sa kanilang sarili? Shout out, please! Masasabi ko lang sa inyo, it's okay to be selfless, diba? Pero,
minsan mas okay maging selfish. 'Di ba? Kasi minsan need din ng sarili mo yung pagmamahal na binibigay mo sa iba. Kasi what if that person, binibigay mo sa kanya lahat, wala kang tinitira sa sarili mo, tapos mawala yung taong yun sa'yo. Paano ka? Ano na lang mangyayari sa sarili mo pag nawala yung taong yun? Diba? Hindi dahil. Charot. Sunod na question naman. Anong masasabi mo kapag may nag-confess sa'yo na gusto ka niya pero hindi mo siya gusto? Ang hirap mang-reject, sa totoo lang, diba? Alam niyo yan. Nahirap mang-reject ng tao. Lalo na kung nakikita mong yung taong yun, sobrang effort at mahal ka. Hindi ko man kaya ibigay yung ina-expect yung love mula sa akin. But, I appreciate you. Na-appreciate ko. Now, nasa inyo na yun kung mag-i-stay kayo or aalis kayo. It's okay with me. Mula naman kay Sailira. Anong masasabi mo sa future jowa mo? Hahaha. Iliayay. Sabi ko lang sa future jowa ko, hinahanap mo rin ba ako? Kasi kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Tinatamad ako maghanap sa'yo. Mula naman kay Melody, sabi niya, anong masasabi mo tungkol sa iyong channel? #askaye. Sabi ko lang, puro kaanuhan lang to. Pero, pagtsagaan niyo naman ako. Wala na nagtsatsaga sa akin. Dahil tiniiwan ako eh. Mula naman kay Zairis Nicole. Ano masasabi mo kung mawawala yung K-12? #askaye. Mas better po kung tatanggalin. Kasi, mas pinahaba nyo lang yung taon ng mga mag-aaral. Mas pinahirapan nyo lang sila. Wala naman siyang natulong actually. Hoy! Wala naman talaga siyang natulong actually. Pinahirapan nyo lang yung mga magulang namin na gumastos ng marami. Tapos pinainip nyo lang yung mag-aaral. Eh kung dati nyo pa tinanggal yan, diba? Eh di sana marami nang nakapagtapos ngayon, nakapaghanap ng trabaho. Yun. Mas okay kung mawawala yung K-12. Yun lang po. Opinion ko lang naman. Thank you. Vote for me. Next naman kay Kizin. Anong masasabi mo sa mga tamad maligo? Ayos lang yun, guys. Ako din. Pero sa panahon ngayon, I think you need to take a bath 3 times a day. Kasi sobrang init talaga. Unting galaw mo lang, sobrang lagkit na ng pakiramdam mo. Parang basa na yung kilikil. Pero, tama din kayo maligo pag malamig. Yun. Talaga ako naliligo pag malamig. So, yun. Thank you for watching and abangan nyo na lang yung next video ko. Thank you. God bless you all.